Alam nyo, may isang malaking tanong sa kaso ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. At ang nakakagulat, hindi ito galing sa korte, kundi sa sarili niyang pamilya. Kasi parang may dalawang magkaibang depensa na nangyayari ng sabay. Isa galing sa mga abogado at isa, galing sa kanila. At dito, titingnan natin kung paano ang diskarte ng pamilya ay baka yung mismong sumasabotahe sa sarili nilang kaso. At heto na nga, ito yung tanong na parang puzzle na nasa gitna ng lahat. Isipin nyo ha, kung ang narrative mo ay kinidnap ang tatay mo ng isang dayuhang korte, bakit ka namang hihingi ng visitation rights sa mismong mga kumidnap sa kanya? Parang hindi nagtutugma, di ba? Yung ginagawa nila, kumokontra sa sinasabi nila, at dyan mismo nagsisimula ang ating pagsusuri. Okay, unang bahagi, yung mismong kontradiksyon. Dito natin hihiwain kung bakit napaka-critical nitong agwat sa pagitan ng salita at gawa. Simple lang yan, di ba? Hindi pwedeng pagsabayin yung dalawa. Kasi pag sinabi mong abduction yan, para mo na ring sinabing hindi mo kinikilala ang kapangyarihan ng korte. Pero pag nag-file ka ng motion para sa visitation rights, ano yun? Yun ay malinaw na pagkilala sa kapangyarihan ng korte na yun. Kaya ayon sa mga analysis, yung public stance nila hindi nagmumukhang legal na depensa, kundi isang political na palabas na posibleng nakakasama pa sa totoong kaso. Pangalawang punto, political theater versus ang korte. Tingnan natin tong dalawang magkaibang strategy na sabay nilang ginagamit. So, dito makikita natin yung dalawang magkaibang mundo. Sa kaliwa, yung political theater ng pamilya. Maingay, puro rally, mainit na livestream, puro emosyon. Tapos sa kanan, yung courtroom strategy ng mga abogado. Tahimik, kalkulado, sumusunod sa rules ng korte. Ang tanong, alin sa dalawang to ang mas nakakatulong at alin yung mas nakakagulo? Ang hirap, no? Ito yung kanilang battle cry sa Pilipinas. Ang tawagin siyang political prisoner. Nako, napaka-epektibo niyan para sa kanilang mga supporter. Pero heto yung problema. Yung script na yan na patok sa mga rally ay walang bisa at posibleng delikado pa sa loob ng isang international na korte. At dito na, mga kabayan, nagiging parang teleserye ang lahat. Itong statement ni Vice President Sara Duterte tungkol sa isang jailbreak, kahit sabihin pa nating biro lang yan, hindi yan pinalampas. Ginamit yan mismo ng prosecution ng ICC bilang ebidensya na si Duterte ay isang flight risk. At yan ang isa sa mga dahilan para hindi siya bigyan ng pansamantalang kalayaan. Isang biro na naging isang malaking legal na problema. At hindi lang sa ICC ang gulo may isa pang front dito sa Pilipinas. Tingnan nyo to, nagsampa si Sen. May Marcos ng reklamo, na-dismiss, tapos nag-apela siya. Tapos biglang pumasok si Sebastian Duterte, nagsampa ng panibagong reklamo. Ayon sa mga kritiko, ito raw yung tinatawag na forum shopping. Hanap ka lang ng hanap ng korteng kakampi sa'yo. At may hinala pa na paraan din daw ito para harangin yung posibleng pagiging ombudsman ni Justice Secretary Remulla. Grabe, ang gulo lalong gumugulo. Ikatlong bahagi. Paano nga ba sinasabotahe ang theatrics ang kaso? Okay, ngayon, tingnan natin kung paano lahat ng ingay na to ay direktang sumisira sa kanilang legal na depensa. Ito na siguro yung pinaka-critical na punto sa lahat. Sa isang kaso na ganito kalaki, walang tinatawag na off the record. Bawat livestream, bawat interview, bawat comment sa media, sinusuri yan ng prosecution. At yung mga salitang binitawan nila para sa publiko, nagiging opisyal na ebidensya laban sa kanila sa korte. So, paano eksakto nangyayari tong self-sabotage? Well, may tatlong malinaw na paraan. Una, nilalason nila yung tsansa para sa temporary release. Yung jailbreak comment ni Sara, yan mismo ang ginamit ng prosecution para sabihing delikadong pakawalan ng tatay niya. Pangalawa, gumagawa sila ng magulong kwento. Ano ba talaga siya? Biktima ng kidnapping o isang detenido na humihingi ng tulong? Hindi pwedeng pareho. At pangatlo, nagmumuka silang hindi seryoso. Yung dami ng kasong isinasampa, parang spray and pray approach. Tira lang ng tira, bahala na kung may tamaan. At yung spray and pray approach na yun, may legal na termino para dyan, forum shopping. Ito yung ginamit mismo ni Justice Secretary Remulla para i-describe yung ginagawa nila. Sampa ka dito, sampa ka doon, parehong kaso, umaasa ka lang na may isang korte na papabor sa'yo. Ikaapat na bahagi na tayo, ang endgame. At ito yung malaking tanong, kung malinaw na nakakasama sa kaso ang ginagawa nila, bakit nila tinutuloy? Ano ba talaga ang kanilang tunay na motibasyon? So ano to?
Sinasadya ba nila? Isa ba tong kalkuladong politikal na galaw para sa ibang agenda? O baka simpleng walang maayos na plano? O baka naman, kombinasyon ng dalawa? Ayon sa mga analysis, may 3 posibleng motibo. Una, para gawin siyang lokal na martir. Mas importante sa kanila yung imahe niya bilang biktima para sa political base nila dito sa Pinas. Pangalawa, para sa pagpapanatili ng pamilya. Kung biktimang ama, sila ang mga bayaning lumalaban, hindi mga kasapat. At pangatlo, baka simpleng pagtanggi lang talaga. Hindi nila matanggap ang sitwasyon, kaya atake na lang sila ng atake kahit walang direksyon. At ngayon, para sa huling hatol ng pagsusuring ito, ang lahat ay bumabalik sa iisang salita. At ito ang mabigat na konklusyon. Sa kabila ng lahat ng ingay, lahat ng kaso, lahat ng drama, ang analysis ay malinaw. Wala silang nagkakaisa at malinaw na legal na estratehiya. At ito yung panghuling ideya na iiwan sa atin. Ang meron sila ay hindi strategy, kundi sandamakmak na melodrama. At sa bawat salitang binibitawan nila sa publiko, para silang nagdadagdag ng isa pang rehas sa selda ng kanilang ama. Ang tanong na lang, hanggang kailan magpapatuloy ang dulang ito?